Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news sa mga kapwa ko DDS. Lumabas na po ang fourth quarter survey ng Publicos Asia. At ito, sino ang among the top 5 officials? Ang ating VP Sara ang may pinakamataas na approval and trust ratings. Samantalang si Tambalulos, siya ang pinakamababa sa lahat. Ito, iiyak na si Tambaloslos. So, nakandak po ang survey November 29 to December 4 among 1,500 respondents. Ang Publicos Asia po, isa sa 4 na credible. Hindi ito nababayaran. So, unahin natin ang approval rating. Si VP Sara, 59%. Pumapangalawa si PBBM at 58%. Pangatlo si Senator Zubiri at 47%. Pangapat, Supreme Court Justice Gismondo, 37%. At si Tamba, lubot, 36%. Punta tayo sa trust ratings. Si VP Sara, 53%. Si PBBM, 48%. Senator Zubiri, 48%. Supreme Court Justice, 29%. And Tambaloslos, 25%. Grabe! Trust rating. Ano ba? Pinagkakatiwalaan mo ba si ganito? So, sa 4 na Pilipino, 3 ang hindi nagtitiwala kay Tambaloslos. Isa lang ang may tiwala sa kanya. Di ba? Malaking bagay yan. Ibig sabihin, sampal sa mukha ni Tambaloslos itong survey result na ito. Hindi siya pinagkakatiwalaan. Okay. Ito, yung makita niyo yung petsa, no? November 29 to December 4. Hindi pa masyadong na-factor dito yung pagkakulong ni na Doc Badoy and 7 day, anong petsa ba nakulong siya, no? Basta lumabas sila December 3 days ago. So, hindi pa mainit yung issue tungkol sa pagkulong kay Doc Badoy, So, hindi pa na-factor yan. Pag na-factor pa yan, I don't know kung ano na ang rating ni Tambaloslos. So, dito lang muna ako mag-focus sa rating. Pabayaan mo na si PBBM. Nagasunod. Basta, I don't know kung ano ang tingin ni Tambaloslos sa kanyang sarili. Bakit siya nag-aambisyon na magpresidente sa 2028? Samantala, kitang-kita sa kanyang mga survey results. Wala. Palagi kung hindi siya pinakamababa si Supreme Court Justice, okay lang, normal lang si Supreme Court Justice, hindi yan politiko eh. Kaya lang itong 4, President to Speaker, mga politiko yan eh. Kaya sana matauhan itong si Tambaloslos na tigilan muna niya yung pamumulitika. Itong ginagawa niya ngayon na okay, tapos naman yung pagkulong kay Ka Eric at Doc Badoy. Ito na naman ngayon, tinatarget na naman ang SMNI na prangkisa para i-cancel. Ano pa? Meron pa yung pinapaimbestigahan na naman ang pinapaimbestigahan ang DepEd sa mga hindi na i-deliver na mga teaching materials ng COVID. So, hindi naman kasalanan yun ni VP Sara o DepEd Secretary Sara. Kaya lang, si Tamba at saka si Franz Castro Makabayan,
maglulunsad na naman ng ano ito? Maglulunsad na naman ng House inquiry in aid of instead na legislation, persecution. Sige, ituloy nyo lang ang paninira kay BP Sara. Hindi nakakaintindi ng kulturang Pinoy itong si Tambaluslos eh. Ano yung kulturang Pinoy natin? Kung sino yung inaapi, nandun ang simpatya ng taong Pilipino. Si BP Sara, tahimik lang, di ba? Yung, I think, third quarter pa ito eh. SWS ata o ano. Most trusted agency in government. Ano? DepEd. Okay? I think 80%. Anong ibig sabihin nun? Ang taong bayan, hindi bobo o hindi... Kasi social media age na ngayon eh. Ang daming mga vloggers na sumusuporta kay BP Sara. And natutuwa ako at isa ako doon. Hindi ako nagkamali ng sinuportaan. Up to the very end. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Napakanta tuloy ako. Hanggang matapos ang kailan paman. Hindi kita malilimutan. Na 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 na. Nalika o BP ko hiram. Die hard Duterte supporter po ito. I've been in Mindanao since 1985 hanggang ngayon. Dito na ang residence ko. Alam nyo? Ngayon lang nag-start panahon ni Tatay Digong. Ngayon lang ako nakaramdam ng yung kaginhawaan ba na mararamdaman mo sa panahon ni Tatay Digong. Yung kalsada. Grabing build na sinimulan ni Tatay Digong. Yung family farm namin in Bukidnon. Kasi mahilig kami sa farm mga Ilocano kami. Sirang-sira ang aming kalsada. Madaling masira ang aming sakyanan kaya halos kami hindi nakakapunta sa farm. Ngayon, dahil kay Tatay Digong, anytime, day and night, simentado na hanggang sa aming farm. Dahil yan kay Tatay Digong. And maganda naman, itong PBBM administration na ito, in fairness, hindi naman lahat masama ang ginagawa. Yung build better more ng PBBM admin, saludo rin ako dyan. Tuloy-tuloy. Kaliwat kanan ang mga tulay, kalsada, dito sa Mindanao nakikita ko. Kaya salamat sa administrasyong ito. Sana all, yung ibang aspects ng governance, tuloy-tuloy nyo. Yung ganyan ba? Totohanang pag-serve, hindi yung masama dito ngayon, yung mga smuggling, hoarding. Kaya tuloy ang presyo ng bibilhin, hindi mapigilan pagtaas dahil ang mga smugglers, I don't know, kamag-anak, kaibigan, nilalagyan pa ng mataas na posisyon sa gobyerno, special envoy to China. Ano ba yan? Your days, smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong numbered? Mamaya nalaman natin yung alleged smuggler nga si Michael Ma, nandun na, special envoy to China. Magkano ang sweldo nun? Pinakamababa, tingin ko, 250,000 pesos per month. Pera natin yun. Isinisweldo sa hinihinalaang smuggler. Ano pang mapapala natin? Kaya, alam niyo, ang presyo ng bigas. Naawa na ako sa nasa laylayan. Bago lang ako bumili. Ngayon, bumili ako ng bigas.
pinadeliver ko sa Talandig, City dahil Christmas program nila ngayon. Bawat pamilya doon, nagbigay tayo ng tig-isang sakong bigas. Salamat kay Madam Teresa Tanyag na nag-donate ng pambili ng isang sakong bigas. 1,350 pesos per sack. So, magkano na yung per kilo? Mga 52 pesos per kilo. Hindi mo na mapigilan ang pagtaas. So, yun po, kawawa ang nasa laylayan. Bakit? Wala. Hindi totohanan yung panunungkulan eh. Inuuna ang sarili. Inuuna ang biyahe. Inuuna ang party. Inuuna ang sarili nilang kapakanan. Yung iba. Puera de los Buenos, may mga matitinong cabinet secretaries, kailang mas marami yung palpak. Bakit? Dahil ang leader palpak. Like leader, like follower.